Hi, it's me, Jessie. Samahan niyo akong gumawa ng cake topper. Okay guys, tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-create ng isang cupcake topper using Canva. So, Canva yung gagamitin natin ngayon. So, pwede kayo mag-create ng cake topper using Canva, using free account. So, no need naman na mag-pro account tayo. Ang need lang kapag may pro account is para magamit natin yung mga pro elements inside Canva. So, kung free lang yung account natin, it doesn't matter. Pwede natin siyang gamitin, okay? So, first is, open natin si Canva. So, dapat mag-create muna kayo ng account kung wala pa kayong account. Then, click natin yung create a design, this one on the left. Then, next natin is, kung ano yung paper na gagamitin natin sa pag-create ng cupcake topper, yun yung gagamitin natin. So, here, isa-search natin siya. Ang ginagamit kong paper is A4. Yan, so A4. So here, hahanapin natin yung A4 size ng paper into centimeter. So dapat centimeter yung kanyang size. So hanapin natin siya. A4. Eto, letter A4 centimeter. So pag nahanap nyo na siya, i-click nyo lang siya. Then, eto na yung lalabas sa screen natin. Then, next is mag-add tayo ng elements. Ang una nating hahanapin is frame. So, isa-search lang natin dito sa search bar, search elements. Lagyan natin is frames. Then, dito sa may frames, dito sa may frames, maraming lalabas na option. Pero, ang gagamitin natin dito is itong round. Ayan. Then, next, under elements pa rin, search naman natin is kung ano yung gusto nating ilagay na element. So, ang gagamitin ko is yung teddy bear. Here. Then, next, click natin yung graphics. Tapos, pwede tayo maghanap dito ng mga elements. Ang gagamitin ko is this one na lang. Or, you can also add images from your uploads. Kung meron na kayong na-download na images sa inyong mga phones, pwede nyo siyang i-upload here. Click nyo lang yung upload, tapos upload nyo yung image na gusto nyo ilagay. Or kung gusto nyo maglagay ng image ng celebrant, i-upload nyo lang siya. Tapos yun yung i-insert nyo dito sa ating topper. Then next is, ito-drag lang natin yung image here sa round the frame. So, insert natin siya. Yan. Then, double-click nyo lang siya para ma-adjust nyo yung position ng inyong cupcake topper. Yan. Then, kung makikita nyo siya, wala siyang background. So, lalagyan natin siya. Next na gagawin natin is, dito pa rin sa elements, under elements, search bar ulit natin siya ng shapes. Then, etong shapes na circle, yun yung gagamitin natin dahil round yung ating cupcake topper. Ayan. So, round siya. Pwede nating palitan yung color. Click mo lang yung color option dito sa taas. Ayan. Then, pwede kayong under photo colors, dito ako kukuha para match siya dito sa ating cupcake topper. So, select ko yung blue. Ayan. Then, papatong lang natin siya sa may image. And, kiklik lang natin etong 3 dots dito sa may upper right. Ito. Ayan. Then, position. Click natin yung position. Tapos, lagay natin sa backward. Ayan. Tapos, adjust na lang natin siya para pumagit na yung ating image. Ayan. So, kapag okay na siya, click mo yung image natin. Pindutin mo yung image. Ayan. Tapos, click mo ulit yung isa para ma-select siya. So, if you're using computer, click nyo lang yung shift plus yung image. Ayan. Then, gugroup natin siya. So, pag nag-group na natin siya, ito-drag nyo na lang
Ida-drag nyo. Makikita nyo dito sa may baba. Meron dyan yung kanyang size. Ayan. So, para sa 2 inches size ng cake topper in centimeter, it is 5 centimeter. So, ayan. 5 centimeter na siya. Ika-copy lang natin siya. Ayan. Copy. Tapos, copy ulit. Then, iselect ulit natin yung tatlo. Group natin. Copy. Ayan. Repeat the process lang. Repeat the process. Ayan. Tapos, select natin hanggang tapos ipapagit na lang natin siya. Okay. Ayan. So, sa isang A4 size ng paper, makakagawa tayo ng 15 pieces na cupcake topper. So, para i-save naman natin siya dahil okay na siya. Ayan. Makikita nyo okay na siya. Click nyo lang yung share dito sa may upper right. Then, save as. Click nyo yung save as. Then, kung gusto natin siyang naka-PDF para ready to print na siya, select nyo lang dito sa my file type, PDF print. Tapos, dito sa color profile niya, ang piliin nyo is yung CMYK. Best for professional printing. Ayan. Pero ito, kailangan naka-pro kayo para magamit nyo yung CMYK Best for Professional Printing na option. Okay? Pero kung hindi naman kayo naka-pro, pwede nyo gamitin yung RGB or just the PDF standard. Ayan. Pero kung naka-pro kayo, yan, pwede. Okay? So, download natin. So, pag na-print na to, pwede nyo na siyang i-transfer sa PC, then ipiprint na lang, ready to print na siya sa A4 size ng paper. So, ang gagamitin yung paper is yung makapal, yung mga 200 GSM, 220, 250, kung ano yung kaya ng inyong mga printer. Ayan. Then, next, kung gusto nyo naman siya na PNG, same process lang, save as. Tapos, sa file type, palitan nyo lang siya into PNG. Tapos, yung size niya is gagawin lang natin siyang 2. Tapos, download na. So, mada-download na natin siya as PNG and pwede na natin siyang isend sa client kung kanino siya gustong isend na nagpagawa, ganyan, kung kailangan nila digital copy lang at hindi mo na kailangang i-print at sila na yung magpiprint.